Lumilitaw ang pagdududa hinggil sa proyektong isinumite ng Department of Public Works and Highways sa Department of Budget and Management, kung saan maraming proyekto ang may pagkakaparehong halaga hanggang sa huling sentimo. Kahit pa magkakaiba ang lokasyon, laki at kalagayan ng lupa. Inamin ng DBM na wala silang sapat na kakayahan o tauhan gaya ng mga inhenyero upang masuri ang bawat proyekto. Napansin ng mga mambabatas na pare-pareho ang halaga ng ilang proyekto kahit na sila ay nasa magkaibang lalawigan. Dahil dito, lumitaw ang pagdududa ng posibleng insertion o overpricing o katiwalian. Ayon sa mga eksperto, imposibleng maging eksaktong kapareho ang presyo ng dalawang magkaibang proyekto kung tunay nga magkakaiba ang sukat at terrain. Inamin din ng DBM na wala silang sapat na tauhan gaya ng mga inhenyero o technical experts upang surian ang bawat proyekto. Wala rin daw working group o review team sa DBM para suriin ang mga detalyeng isinumite ng DPWH. Binibigyang diin ang pangangailangang imbestigahan ang mga proyektong ito, lalo ng mga flood control projects na may mga kahina-hinalang pondo. Ayon sa mga mambabatas, ito ang nagbubukas ng oportunidad para sa katiwalian dahil hindi makatotohanan sa engineering ng pareha-parehong halaga ang dalawang magkaibang proyekto. Because nabulgar na po yung BICAM, yung Bicameral Conference Committee, na doon po nagkakaroon ng insertions, hindi po kaya susubukan ngayon ng mga ahensya na dito ikarga ngayon sa NEP para hindi po maghinala ang dalawang kapulungan, Mr. Chair? Mr. Chair, I cannot answer po dun sa mga insertions na yan. I leave it that to the department. So tomorrow po, actually the other day, because of what's happening, nag-usap na po kami ng bagong kalihim ng DPWH at pinapa-check na po sa kanya, isa-isa, itong mga proyektong ito po. Kung paano po ipinasok ng mga taga DPWH at saka ano ang ginamit nilang formula at kung paano po nila na-identify itong mga proyekto na to na pinropose po nila sa National Expenditure Program. All right. Mr. Chair, sa DOF naman, Department of Finance, how do you justify releasing funds per projects, Mr. Chair, with suspicious uniform costing? Doesn't this open a window for corruption or overpricing, Mr. Chair? Let me just say this outright po. This looks dry, very suspicious. In engineering, you don't get the same costs to the last peso on two different projects in two different provinces. Unless, of course, you are copy-pasting, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. The DOF collects revenues. We do not release money. We only release money if there is an NCA or a SARO request or NCA in terms of cash pag hiningi ng DBM. All right, Mr. Chair. Mr. Chair, with your indulgence, I have three more questions. Mr. Just to pursue the point being raised by Senator Tulfo, with his permission, of course, this is Yes. related to Secretary DBM. What do you propose that Congress should do to address this problem? Because definitely these are major red flags. We counted, yesterday we were discussing this with the chairman, Senator Gatchalian. And we counted from NCR to Region 3 alone, flood control management 1, nasa mga 500 items. Yung exact amounts, similar amounts of 75 million each, 100 million each, 120 million each, 150 million each. Red flag po ito eh. So I'd like to propose that by your leave, Mr. Chairman, that we should schedule an executive session. Way forward po ito. Kasi with your guidance, we are willing to amend and delete all these similarly parang costed projects, yung similar cost, but we want to know ano yung direction ng national government, saan namin dadalhin if we delete all these items. Kasi yung huling bilang namin, yung 100 items, 373 items na tigwa 100 million, that's already 37.3 billion. So as of our initial count, nasa mga 50 billion pesos na yung pare-pareho, yung red flag. So maybe, Mr. Chairman, we can schedule an executive session para i-guide nila tayo ng executive branch kasi they cannot do anything about this anymore. We're already in the authorization phase.
of the budget process. Tapos na yung preparation phase eh. Ngayon, para i-allow namin kayo makialam ng konti, no, at least you can give us the proper guidance or direction. Kung i-delete namin lahat itong red flag na ito, na mga items, saan namin dadalhin? Para naka-align doon sa inyong direction under the PDP, medium term. Okay? Yes, sir. Mr. Chair, we agree po. Actually, we already had initial talks with the Thank you. chairman. As that, Siya na alam na po discover niya. noon, yung similar. Yes po. Nagulat din kami kahapon nung pinakita niya yung iPad niya. Hindi matapos-tapos siya pang scroll sa dami. Apo. Thank you. And then maybe may iba pa pong makikita si Secretary Vince because Secretary Vince is already investigating ito pong mga doble-doble, pare-parehong pangalan. We will sit, I think today po, kakausapin niya yung mga senior officers niya and then we'll meet tomorrow and hopefully in the next week po siguro meron na siyang report which he can share po to the You know, committee. Mr. Chairman, Madam Secretary, pag yung mga contractors have invaded the House of Representatives and congressmen have invaded the contractor construction business, ito po yung outcome. Kasi NEP pa lang, pinapayagan na sila ng DPWH to make insertions. Ang tama po sa atin dito, hindi po isang WAMI, hindi double WAMI, hindi triple WAMI, quadruple WAMI. NEP may insertion. House Gov may insertion. Senate version may insertion. BICAM may insertion. Quadruple WAMI po ang tama ng Pilipino rito. If you agree. We agree po. Yeah, thank Definitely you. po. Thank you very much, Mr. Mr. Chairman. Chair. And Senator Tulfo, maraming salamat. Go ahead. Mr. Chair, additional information with the indulgence of Senator Erwin. Go ahead. Salamat, Mr. Chair. Sana po ang DBM sa paghahanda para sa executive session or sa pagpapatuloy ng line of action na inagrihan kasama ni Chair to seek also the assistance of other offices, particularly DENR, Water PMO, at saka yung River Basin Control Office. Kasi ito po yung mga may technical capacity at mandate na mag-certify. Sila yung nagpo-provide ng check and balance sa DPWH para i-certify na yung mga proyekto sa NEP at sa GAB ay consistent dun sa mga approved river basin at saka flood master plan. So, sana po yung DBM makumbinsi din or ma-encourage itong ibang mga opisina i-assert yung kanilang mandato. Salamat, Mr. Chair at Senator Erwin. Secretary, you want to Yes po. Yesterday po, we made mention of a new program po together with NEDA, yung convergence budgeting po. And number one on the priority po is yung mga flood control and water resource management projects po. Para po hindi piecemeal yung approach and budgeting ng mga flood control projects. Siguro po talagang kailangan na pati po NIA. And then good yung suggestion niyo po kanina, it was also raised by Senator Marcoleta during the first Blue Ribbon Committee na hindi po nasasama yung River Basin yung office po na yon. Opo. So while Secretary Popolo Tilla sits in the convergence budgeting, I think it's also wise to invite that office po. Salamat, Mr. Chair. go ahead, Yes, Senator. Mr. Chair, I have 4 more questions left. Gusto ko po sana maniwala na hindi po double appropriations po yan, pero doon ho lumalabas mukhang ilang taon na po nangyayari in double appropriations. But anyway, let me move to the allocations by province. Sir, from our end lang po, just to add lang, meron po kaming proseso sa DBM po, assuming po na even sa GAA, magkaroon ng double appropriation, hindi po yun marirelease. All right. Let me move on to the allocation by province, Mr. Chair. Ayon po sa NEP, here are the figures. Nueva Ecija, 3 billion po ang flood control. Apayao, 2.2 billion. Kalinga, 2.7 billion. Mr. Chair, the question now is, ano po ang criteria ng DBM in allocating this flood control budgets? Bakit sobrang laki ng pondo sa ilang probinsya, samantalang mas flood-prone areas po gaya ng Metro Manila, Pampanga, Bulacan at Cavite ay hindi kasing laki ang nakukuha? Do these provinces even have the absorptive capacity for projects of this scale, Mr. Chair?
Same way po, yung pag-identify ng flood control projects, nagsimula po yon sa DPWH from the district engineer, their regional offices, and then umakyat po sa RDC. And then pag-approve po sa RDC, dinadala po nila sa central office. And then it is the central office who prioritizes po the identification of these projects po. So, kasama din po yan dun sa pag-aaralan po ng DPWH kung itutuloy pa yung mga proyektong yan. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, kasi kung titingnan po natin, parang hindi po tugma ang allocation sa actual vulnerability po sa baha. Now, can the DBM categorically state under oath na wala pong political influence dito? Because the numbers look highly irregular po. 3 billion for Nueva Ecija, 2.7 billion for Kalinga, 2.2 billion for Apayao, and yet these are not even among the top flood-prone provinces. May way forward po ba ang DBM now to check baka yung NEP nakargahan, baka doon sa NEP nagkaroon ng insertion? Kasi nga po, nag-iimbestiga na tayo ngayon, nagkakahulihan po ngayon na doon mukhang sa BICAM nagkakaroon ng mga insertions. So, hindi kaya baka dito sa NEP nagkaroon ng insertions? Because I have received reports na susubukan ng ilan na magpasok o kargahan, magkaroon ng insertion sa NEP pa lamang, Mr. Chair? Sir, yung oath baka hindi ko po kaya kasi hindi po akong nag-identify, hindi po DBM ang nag-identify ng mga proyekto. Baka bawal, baka hindi po, baka ako magka-problema because I really don't know po. No? I'm not a lawyer and I don't think it's proper for me to yung oath na yon. But moving forward, meron na po kaming ginagawang guidelines and nag-usap na po kami together with my team and then we'll come up with a baka IT system po and yung submission ng DPWH baka kailangan early on para we'll have more time to really check each and every project. Moving forward, rest assured po that we will try to do something po para maiwasan po yung mga ganitong problema. Uupuan po namin to ni Secretary Vince Dizon. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, I just want to make a statement, then I will just ask the next round. Mr. Chairman, let me now raise what many of us have been whispering in the halls. These are not allocations based on the need. These look like political insertions. And mind you, hindi po ako ang nagsabi niyan. President Ferdinand Marcos Jr. himself in public statements acknowledged that certain insertions in the 2026 NEP, especially for flood control, were questionable. Mr. Chair, these figures do not inspire confidence. Kung may mga kopya-kopyang project cost at highly uneven distribution of flood control budgets, ang tanong po ng taong bayan, saan talaga napupunta po ang pera? Are we protecting the communities or are we protecting political interests? Thank you very much, Mr. Chair. Thank you, Senator Tulfo. We call on Senator Hontiveros. You have 10 minutes, ma'am. Salamat, Mr. Chair. Just a brief opening remark, Mr. Chair, bago tumuloy sa mga tanong ko. Magandang umaga po sa ating mga kalihim ng DBCC. Diretso na po ako. Nung nakaraang taon, no ang boto ko sa 2025 budget. Bakit? Kasi kinaltasan at ginawang zero ang pondo para sa PhilHealth. At kapag pinagsama-sama sa kabuuan ay 100 bilyong piso ang nabawas sa pondo ng Department of Health, sa 4Ps ng DSWD, sa budget ng DepEd at CHED. Kaya ang tanong ko ngayon para sa 2026 budget, simple lang. Gusto kong malaman kung sa inyong pagmamanman sa proseso ng budget at sa pagvito ng presidente ng mga items at pati sa budget execution, ano sana ang pwedeng ginagawa ng bawat isa sa inyo. Sa House DBCC hearing, ay para kasing sinabi nyo lang na kung ano ang gagawin ng Kongreso ay yun na yun.
It's out of your hands. Ang tanong ko, talaga ba? Sa dulo, Kongreso naman talaga ang magpapasa ng budget at pwede nga namin i-overturn kahit ang veto ng presidente. Pero napakalakas ng bargaining power ng presidente at kayo ang kanyang mga sugo. Kung habang pinagpapasapasahan at pinag-aagawan na parang bola ang pera ng bayan nang walang referee na gumitna at nagsabing foul, ito sa tingin ko dahil hinayaan ng Pangulo at bilang mga sugo niya ay hinayaan ninyo. Pero naririnig nating lahat mula sa sona ng presidente na kahiya-hiya ang nangyari sa budget ng 2025. Bilang ensayo, alamin natin ngayon kung ano nga ba sana ang mga pwedeng ginawa ng DBCC executive team na ayon sa kani-kanilang mandato. If you don't feel it yet, let me say it. The bridge of trust that connects government to its people has collapsed. With every excuse and every evasion of accountability, the government drifts further from the reality of a desperate and angry Filipino populace. Our job now is not a mundane one of merely approving budget items. Our most urgent task is to build that bridge back to the hearts and minds of our people. So, sa tanong ko na po, Mr. Chairman, unang-una po, Mr. Chair, maraming salamat po, Chair Gatchalian. At kinikilala ko po ang inyong paglulunsad ng budget portal ng Senado. Magandang hakbang ito at magbibigay buhay sa diwa ng Joint Resolution number 1 na inihain ng minority kasama sina Senators Kiko at Bam at ating inaprubahang Concurrent Resolution number 1 para sa isang mas bukas na proseso ng budget. Para sa kaalaman ng DBCC, ang Joint Resolution 1 ay layong maglabas ng isang dokumento o matrix na nagkukumpara sa mga pagbabago ng NEP at sa ibang mga version sa pagdaan nito sa House at sa Senado pati na sa BICAM. Maglabas agad ng komprehensibong minutes ng mga meeting na magiging bukas din sa publiko at ila-livestream sa ating mga pulong. Sa diwa ng transparency na ito, inaasahan ko po na kapag tinanong ng publiko, ay sasagutin din po natin ang mga ukol sa General Appropriations Act ng 2025. Pwede po ba nating hingiin ang commitment ng DBCC na mabilis silang sasagot kapag tayo ay mag-call a friend sa issue na pag hindi natin alam ang sagot tungkol sa pagpapatupad ng kasalukuyang budget, Mr. Chair? Maasahan po ba natin sa DBCC? Definitely, Mr. Chair, Madam Chair. Salamat, Secretary at Mr. Chair. Siguro patulong na rin po tayo, Mr. Chair, sa COA kapag tungkol sa mga mas nauna pang budgets ang tanong po. Alright, Mr. Chair, para lalo nating i-operationalize ang transparency initiative natin sa budget process sa taong ito, nag-imbita or mag-iimbita din po ba tayo, Mr. Chair, ng mga CSO at NGO bilang mga bantay budget para sa mas inklusibong talakayan ng national budget? Halimbawa, simula dito sa DBCC briefing, Mr. Chair. Sorry, Mr. Chair, para sa atin po itong tanong. Nag-imbita po ba tayo ng mga civil society organizations at NGOs dito sa DBCC briefing, Mr. Chair? Sorry, Senator Risa. It's all right, Mr. Chair. We're planning to hold another hearing All right. to invite, formal hearing, to invite CSOs, budget experts, people who can help us analyze the budgets, to give suggestions, and even criticize the budget. So on a separate hearing, we will invite them.